mga kababayan. So anyway, punta naman po tayo dito sa last topic po natin na nakita po natin kanina, mga kababayan. Eto matindi. Wait lang, sarado ko muna yung comment section natin para makita ninyo. Yan. Eto mga kababayan, English yan. Pero para maintindihan natin, alam nyo naman si Jake, laging kayo yung iniisip ko, tinagalog na natin yan. So eto yung masasabi natin, mga kababayan, na isa palang nakikita nating bistadong motibo or pakay ni dating Pangulong Duterte kung bakit ina-abolish nila at dinidemolish nila ang personalidad ng ating presidente, mga kababayan. Ano po, at eto rin yung isang nakikita nating issue kung bakit sumasama sila sa mga rallying yan para makapanghikayat ng mga tao para sa 2028 election, hindi para kay Kibuloy. Eto, basahin natin. Tinagalog ko na yan, mga kababayan. Pero eto yung tunay na source natin na yan yung English. Pero tinagalog ko na yan para sa inyo. So, eto yan. Punta tayo dito sa isa, natin. Yan. So, sabi dito, mga kababayan, eto tinagalog ko na lang para sa inyo. Duterte in 2028 plotted at pro-Kibuloy rally. Sabi dito, Manila, Philippines. Pinalutang ng opisyal ng nakaraang administrasyon ang posibilidad ng mga matataas na posisyon sa bansa na hahawakan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028. Sabi dito, sa huling araw ng isang linggong laban kasama ang bayan, prayer rally sa Liwasan, Bonifacio sa Maynila noong Martes. Tinanong ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kung sino ang susunod na presidente sa 2028. So ibig sabihin, ang nagtanong po nito, mga kababayan, itong si Sal Panelo. Alam naman natin, mga kababayan, yung si Sal Panelo, pro Duterte po yan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin, sabi daw dito, eto daw, wait lang ha. The crowd chanted, Inday Sara Duterte. Yan daw po yung sigaw doon sa tanong ni Panelo na sino ang susunod na presidente in 2028. Ang sagot daw po ng crowd, ng mga tao doon sa rally, Inday Sara Duterte. Pagkatapos ay sinabi ni Panelo sa karamihan na ang sagot sa kanyang unang tanong ay dapat sa pareho sa kanyang pangalawang tanong. So ang sabi daw nitong si Panelo, mga kababayan, doon sa una niyang tanong, si Sara Duterte nga, dapat yung magiging sagot ng mga tao tutugma dun sa sagot sa una niyang tanong. Ay, shoutout po Mama Arlene Olivario, may galab shoutout po Sabi pa dito, mga kababayan, sino ang papalit kay Inday Sara bilang vice presidente sa 2028? Sabi ni Salvador Panelo. Muling sumigaw, eto daw, muling sumigaw ang mga tao, Duterte. Tapos tanungin ng pabiro kung sinong Duterte ang kanilang tinutukoy. Idineklara ni Panelo na dapat nilang tukuyin ang matandang Duterte na may palayaw na digong, mga kababayan. So ibig sabihin, yung pakay pala nila, kaya pala sila gigil na gigil dito sa administrasyon ni Pangulong BBM is para sila yung mamuno sa susunod na eleksyon, mga kababayan. Ang galing nila. Wala pang 2 taon si Pangulong BBM, pero ipinapakita nyo na agad yung pagiging gahaman ninyo sa kapangyarihan. Yan ang hirap sa inyo, mga kababayan. Yan ang hirap sa inyo, yung mga namumuno dyan. Tapos na ang termino, gusto pang magkaroon ng kapangyarihan ulit. Yung isa hindi pa natatapos ang termino, gusto nyo nang italaga agad sa mas mataas na posisyon. Ganyan kayo katindi, kagahaman sa kapangyarihan. Susmiyo Marimar, sabi pa dito, basahin pa natin, mga kababayan. Kasama rin sa rally ang dating Pangulo. Sinabi ni Panelo na iminungkahi niya ang Duterte-Duterte tandem sa 2022 election na tinanggihan ng mag-ama dahil sa delikadeza. Yan daw yung sabi, mga kababayan. Di ba? Alam naman natin, si dating Pangulong Duterte nung kailan ba yon? Nung bago siya tumakbo, mga kababayan, sabi niya hindi siya tatakbo. Pero ano nangyari, mga kababayan? Naging presidente ng bansa. Di ba? Kung usapang delikadesa, wala na. Kung usapang delikadesa, mga kababayan, wala na. Pero anyway, pagpatuloy pa natin, sabi pa dito,
sa umano'y katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan na ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Iginiit ni Panelo ng nakababatang Duterte ay dapat tumakbo bilang Pangulo at ang kanyang ama na naging Pangulo mula 2016 hanggang 2022 bilang Vice Presidente noong 2028. Kaya nga sa 2028 malakas pa rin si Mayor Digong, kaya sinabi ko sa kanya na ngayon na ang pagkakataon na kayong mag-ama ay humawak ng kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente, ani ni Panelo, mga kababayan. So ibig sabihin, talagang ipinupush na nila yung Duterte sa 2028, mga kababayan. Napakatagal pa ng susunod na eleksyon. Diba? Napakatagal pa ng susunod na eleksyon, mga kababayan. Sobrang tagal pa. Dapat ang iniisip ninyo, Salvador Panelo, dapat ang iniisip mo yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Anong ginagawa nyo? Nanggaling na kayo sa kapangyarihan, na namasa na kayo ng kapangyarihan dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, gusto nyo na naman magkaroon ng panibagong kapangyarihan? Kasi nga naman, mga kababayan, pag naging presidente, yung tinutukoy ni Salvador Panelo, pag naging vice-presidente yung ama, automatic magiging legal counsel na naman si Salvador Panelo ng dalawang Duterte. Yan yung nakikita ko dyan, mga kababayan. In my own opinion, hindi po yan paninira. Yan lamang po yung nakikita natin. Ano po? At base dito sa pag-aanalisa natin, dito sa gusto nilang mangyari. Biruin nyo kaya pala yung isang Duterte na nawagan ng resign kay PBBM. Dahil ang gusto pala nilang mangyari, Duterte ang umupo sa susunod na eleksyon. Napakatagal pa po ng 2028, hindi pa nga nagsisenatorial election. Gusto nyo na agad magkaroon ng panibagong kapangyarihan? Diba? So ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, mga kababayan, ang prayer rally ay inorganisa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC na itinatag ng embattled pastor nitong si Apollo Kibuloy na may kaugnayan sa mga Duterte at inaakusahan ng iba't ibang pagkakasala sa Pilipinas at Estados Unidos, mga kababayan. So ngayon, eto ang tanong ko. Bakit kaya naisigaw ni Salvador Panelo yung about sa Duterte? Bakit kaya? At bakit kaya, mga kababayan, doon sa last rally, para dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ay dumating yung dalawang Duterte? Bakit? Para ipakita sa mga samadlang Pilipino, samadlang tao na naando doon, yung isisigaw nitong si Salvador Panelo na Duterte in 2028? Biruin nyo, mga kababayan, na hindi pa tapos. Magdadalawang taon pa lamang po ang ating presidente. Pero pinipilit na nilang sirain dahil nga sa pansarili nilang kapakanan. Hindi lang po sa pansarili po nilang kapakanan, kung hindi, mga kababayan, pati sa kapangyarihan na pilit po nilang inaasam. Nakamta na nila yung kapangyarihang pinanghahawakan ng bagong administrasyon, pero gusto po ulit nilang makuha yung kapangyarihang yon. Ang tanong dito, mga kababayan, kung sinasabi nitong si Salvador Panelo na ito, ito. Kung sinasabi dito sa balitang ito na sinabi ni Panelo na iminungkahi nila ng Duterte tandem sa 2022 election, ang tanong dito, mga kababayan, paano na si Senator Amy? Di inilaglag na ni Sal Panelo si Senator Amy. Kasi pagkakaalam ko dyan, mga kababayan, kung sakasakali lang nung hindi pa nagkakaroon ng gulong ganito, ang pagkakaalam ko dapat na susunod dyan sa 2028 election ay Inday Sara Presidente at Senator Aimee Vice Presidente, mga kababayan. Pero kung ang ipinupush nitong ni Sal Panelo or nitong si Panelo, mga kababayan, ay Duterte, paano na si Senator Aimee? Anong mangyayari kay Senator Aimee? Ano ba yan? Magkakalaglaga na ba? Tanong lang naman, mga kababayan. Kasi biruin nyo, dito sila nagkamali Dito sila nagkamali na yung rally is prayer rally. Pero naging pangangampanya yung rallying yon.
kung ano yung pinupunto, yung rallying yun dapat para ipagdasal si Kibuloy na matauhan at sumuko. Pero ang nangyari mga kababayan, yung rallying yun, nagsilbing pangangampanya. Ano po, pangangampanya sa presidential election at vice presidente election. Ganon katindi mga kababayan. Biruin nyo napakatagal pa. Sobrang tagal pa ng eleksyon. Pero minamadali na nila. Ano po, kaya pala ako nagtataka. Sabi ko, ba't nasasabi ng isang Duterte na Marcos resign? Marcos Jr. resign. Bakit sinasabi ng tatay na etong si PBBM palayas-layas lang tapos sinisira ang administrasyon? Maraming negative na sinasabi sa bagong administrasyon. Yun pala, mga kababayan, may nakahanda palang matinding patibong etong si Panelo na kung saan itinuturo niya mga kababayan. Syempre nga naman, pag nag-resign, etong si Pangulong BBM ang papalit, isang Duterte na naman bilang presidente. Diba mga kababayan? At ang mangyayari dito, yung sinasabi nitong si Sal Panelo na Duterte, mangyayari talaga po yan. Diba kung titingnan po natin mga kababayan, biruin nyo kung iisipin natin matanda na si Tatay Digong para mamuno pa ulit ng ating bansa. Dapat ang kay Tatay Digong, nagpapahinga na po siya mga kababayan. Pero anong ginagawa ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan, mga kababayan? Sinasamantala po nila. Sinasamantala nila. Hindi pa tapos ang termino ng ating presidente. Huwag niyong madaliin. Darating din kayo dyan kung talagang kayo yung gusto at napupusuan ng mga tao na umupo sa pwesto na papalit sa bagong administrasyon mga kababayan sa susunod na eleksyon. Ano po? So huwag niyong madaliin. Kasi etong si Panelo, minabadali mo eh. Diba? Masyado kang nagmamadali. Diba? Sabi dito, ginamit lang nila si Amy Marcos. Yes. Kasi pagka nangyari talaga ito mga kababayan, Duterte, ang lalabas talaga dyan, ginamit nila si Senator Amy Marcos para bumango at lumakas yung kanilang pangalan. Minado naman tayo, kilala na etong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Pero ang magiging tingin dito ng mga kababayan natin Pilipino, kaya lang nila ginagawa etong mga ganito na mga rally-rally, hindi para ipagdasal si Kibuloy, kung hindi para i-abolish ang ating gobyerno. Mga kababayan, hindi lang yon, para din bastusin ang ating presidente at para paratangan ng kung ano-ano at para manawagan na mag-resign na ang ating Pangulo sa kanyang pwesto, mga kababayan, at para maisakatuparan nila yung Duterte tandem. Political dynasty. Anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa mga topic po na tinalakay natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko po lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-like po ng ating mga video. Ganun din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel at mag-iwan po ng inyong mga komento. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.